magandang hapon pong muli sa ating lahat. Yung ating pong sermon para sa hapon na to, sa ating Vesper service, ay galing sa sermon ni Reverend George Van Popta, isa siyang Minister Emeritus ng Jubilee Canadian Reformed Church sa Ottawa, Ontario, sa Canada. Kanya itong pinangalanan, or kanyang title ng sermon na to ay pinangalanan niyang The Name. Kanya ito na-preach sa Ancaster Canadian Reformed Church sa Ancaster, Ontario noong November 2003. And nung humingi po ako ng pahintulot sa kanya na gamitin itong ang kanyang sermon para sa ating sermon delivery ngayon, siya po ay nag-respond. Actually, ilang oras lang pagka-send ko ng email, nag-respond na po kagad siya. Sabi niya, "Dear Brother John, thanks for letting me know. Best wishes to the service." GBP or yung kanyang initials, yung initials ng kanyang pangalan. So bago po tayo magsimula, tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa hapon na ito. Minsan po kami ay lumalapit sa inyo sa isang panalangin. Hayaan niyo po ng aming sermon na aming maririnig sa hapong ito ay hindi lamang marinig ng aming mga taenga, bagkus amin din pong itong makita at may pamuhay sa aming mga puso. Sa aming pagpapatuloy, sa pag-aaral at pagninilay-nilay sa inyong mga salita, kayo po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa kadiliman ng aming mga kaisipan. Kayo po ang magbigay sa amin ng kumbabaan at nagsisising puso. Palayain mo po kami sa lahat ng kapalaluan at makamundong karunungan. Bigyan niyo po ako, Ama, ng lakas upang aking maipahayag ang sermon delivery na ito nang walang ibang naitatanghal kundi ang pangalan niyo. Pagpalain niyo po ang aking kaisipan, bigyan niyo po ako ng talino at karunungan para sa inyong karangalan at kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. So, beloved congregation of the Lord Jesus Christ, nung ating binasang Heidelberg Catechism, Lord's Day 36 kanina, maaring ang ilan sa atin ay naisip na wag na lang tumuloy sa Vesper service ngayong Lord's Day. Bakit? Bakit pa kailangan magkaroon ng sermon o kaya makinig pa ng sermon patungkol sa Third Commandment? Hindi ko naman binabali yung commandment na yon. Kung mayroong isang commandment na sinusunod ko, malamang ito yon. Hindi ko nilalapastangan ang pangalan ng Diyos. O kaya hindi ako nagko-curse o nagsusumpa. Hindi ko ginagamit ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng mga tao sa paligid ko. O kaya, hindi ko naman ginagamit ang pangalan ng Diyos basta-basta. Tulad ng isang karaniwang ekspresyon na madalas nating naririnig sa mga trabaho natin o kaya sa mga telebisyon. Diba? OMG. Pero wag naman natin kalimutan o ang ating na-confess o nahihiyag natin noong Lord's Day 23. Ano yon? Doon ay umamin tayo that we have grievously sinned against all commandments, have never kept one of them, and are still inclined to all evil. Nalubha tayo nagkasala sa lahat ng kautusan ng Diyos. Lahat ng kautusan ng Diyos at kasama rito ang Third Commandment. Tayo rin ay guilty in taking the name of the Lord our God in vain. Ginagamit natin ang kanyang pangalan, ng pangalan ng ating Panginoong Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Ang Panginoong Hesus ay kailangan ding mamatay para sa kasalanang ito na nagagawa ng kanyang mga hinirang. At tayo rin ay kanyang tinubos mula sa kasalanang ito. Tinubos niya tayong mula rito, and by the power of His Holy Spirit, tinuturuan niya tayo paano ito masunod. Sinusulat din niya ang commandment na ito sa ating mga puso. So sa hapong ito, I proclaim to you the word of God sa temang ito, that we are to use God's name only with fear and reverence. Atin lamang gamitin ang pangalan ng Diyos ng may takot at paggalang. Ating i-consider ang mga sumusunod sa ating topic for this Lord's Day. Ano po yung mga yon? Una, the significance of His name. Pangalawa, the abuse of His name. At pangatlo, the proper use of His name.
And bago tayo magsimula, I do have a confession to make sa inyo mga kapatid. Ano po yun? Nung bata-bata pa ako, bata pa naman ako, pero mga 15 years ago, nung high school pa ako, I have to admit, ayoko ng pangalan ko. John Daniel. Bakit? Simple lang, napaka-common. Ang daming John sa paligid. Ang daming Daniel sa paligid. Pero kasi ano bang meron kasi sa isang pangalan, di ba? Hindi ba ang pangalan ay pinagsama-sama lamang ng mga letra? Ako, si John Daniel, si Kin ay si Kin, di ba? Or si Kin Derek, kung hindi niyo po alam yung buong pangalan niya. Si Delight, may tulog yata ngayon, ay Delight Miracle, or Delightful Miracle, yung buong pangalan ni Delight. Di ba? Di ba ang mga pangalan ay mga labels lamang para matulungan tayo ng mga tao, para makilala tayo sa mula sa iba? Na kapag tinawag natin si Kin sa ibang pangalan, di ba? Si Kin ay mananatili pa rin Kin. Maliban na lang kung lumingon si Kin sa ibang pangalan, medyo may problema na tayo doon. Ngunit, Daniel, patungkol sa akin, may higit pa sa isang pangalan kaysa sa iniisip mo. Ngunit Kin, mayroon pang higit sa isang pangalan, higit pa sa kung paano natin siya iniisip. Sinasabi ng pangalan kung sino yung tao na yon. Kapag ating sinabi ang pangalan ni Dr. Jose Rizal, agad nating nalalaman na sinasabi natin ang ating pangbansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Baka nga naalala pa natin yung mga sinulat niya, yung El Filibusterismo o kaya yung No Limit Tangere, di ba? Sanggang dikit ang pangalan at pagkatao ni Dr. Jose Rizal. Hindi natin pwedeng mapaghiwalay yon. At totoo rin to sa bawat isa sa atin. Mahalaga ang ating mga pangalan para sa atin. Ayaw nga natin itong pinagkakatawan, di ba? Or pinagkakatawanan. Minsan nga, kahit nga sa hindi sinasadyang may mispronounce lang yung pangalan natin, ayaw na natin. Ayaw nating mapagbintangan sa isang bagay na lalo na kung hindi naman natin ginawa yun, di ba? Sino bang may gusto nun? Halimbawa, kinuha ni Kin. O kaya ni Gerard, wag naman palagi si Kin. O kaya ni Gerard. Baka sabihin ni Kin, siya na lang yung pinagkakatawanan ko. No, hindi. Ayaw natin gamitin yung pangalan natin, di ba? Gerard, Kin, o Daniel man yan. Sabi natin, kinuha ni Gerard yung bagay na to. Siya yung nagnakaw niyan, di ba? Ayaw natin may lapit yung pangalan natin. Siguro doon sa mga flood project na naman naisip ko. Yun. At kapag nangyayari yung mga bagay na yun, yung kapag dinidikit yung pangalan natin sa isang maling gawain, ang automatic response natin ay ipagtatanggol natin yung pangalan natin. Kung hindi man tayo yun, yung pangalan ng taong kakilala natin, lalo na kung alam natin na yung taong yun ay hindi naman talaga ginawa niya yung bagay na yun. Bakit? Dahil ang pangalan niya ay isang reputasyon. Yun yung kanyang dangal. Siya mismo yung pangalan niya. Totoo rin to sa society natin ngayon. Pero mas totoo ito ng panahon ng Old Testament. Sa ngayon, hindi na ganon binibigyan ng pahalaga ang pagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. Hindi na natin tinuturing na makahulugang bagay yung pagbibigay ng pangalan para sa ating mga anak. Di ba? May kilala po ako ang pangalan niya Absidef. ABCDEF. Baka ditong mga nakaraan, di ba, may pinangalan COVID. Kasi pinanganak siya nung panahon ng COVID. Kapag tayo ay nagkaroon ng anak, pinapangalanan natin sila ayon sa gusto natin. O kaya'y pinapangalanan natin sila sa kanilang lolo, lola, o sa ating mga sarili bilang magulang. Diba? John Daniel Jr. Ganun. Subalit, yung pagbibigay kahulugan sa pangalan ng ating mga anak ay hindi na natin isinasalang-alang. Hindi natin kinukonsidera. Sa Old Testament, tulad ng sabi ko kanina, iba po yung kwento. Ang mga anak ay binibigyan ng certain na pangalan dahil sa mga pangyayari na kapalibot sa kanilang kapanganakan. Tulad ni Jacob. Diba? Pinanganak siyang nakakapit sa hill ng kanyang kuya na si Esau.
o kaya sa sakong, heel or sakong ng kanyang kapatid na si Iso, pagkain yung Esau. Kaya pinangalan niya sa kanya ay Jacob. Kasi yung meaning ng Jacob ay he who grasp, o siyang nakakapit o kumakapit. Diba? Bata pa lang si Jacob, nakakapit na siya dun sa, ayaw niya palabasin yung kuya niya, kung alam niyo yung kwento. Hinihila niya yung sakong ng kuya niya, para siya yung unang lumabas. Si Esau naman ay pinanganak na balot ng balahibo sa buong katawan. Sa babalbon si Esau. Kaya Esau yung pangalan niya, na nangangahulugang hairy o mabalahibo. O kaya naman ang mga pangalan ay prophetic. Di ba? May makahulugang kabuluhan. Isipin natin ang mga anak ni Hosea. Iniutos ng Diyos na pangalanan sila na Lo-Ruhama, o ibig sabihin ay hindi kinakaawaan or not pitied. Medyo masakit na pangalan. O kaya at yung isa pang anak niya ay pinangalan ng Lo-Ami, na ibig sabihin naman ay not my people, o hindi ko bayan. Bakit? Kasi isa itong pagpapahayag sa Israel na tinalikuran na nila ang Diyos sapagkat tinalikuran din nila siya. Kumbaga tinalikuran ng Diyos ang Israel dahil yung Israel mismo ay tumalikod na sa Diyos. Kaya yun yung pinangalan, sinabi ng Panginoon kay Hosea, ayun yung papangalan niya sa mga anak niya. Not my people, not pitied. Si Abraham, pinalitan ng Diyos ang pangalan niya sa Abraham. Tanda na siya'y magiging ama ng maraming bansa. At opo, nung nalaman ko yung kahulugan ng pangalan ko, na John Daniel, basically, lalo na nung bago-bago pa akong Kristiyano, hindi ko na ayaw sa pangalan ko. Actually, nagpapasalamat pa ako na yun yung pangalan ko. Hindi ko alam kung nagkataon na gustong yun yung pangalan ng magulang ko sa akin, pero alam kong hindi nagkataon na yun yung gustong ipangalan sa akin ng Diyos. Napakahalaga ng mga pangalan sa Old Testament. Maraming sinasabi ang pangalan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Sinasabi ng kanyang pangalan kung sino siya mismo. Pinapahayag ng Diyos kung sino siya sa kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nang magpakilala ang Diyos kay Moses sa burning bush sa Exodus chapter 3, sinabihan niya si Moses na pangunahan ng Israel at ilabas sila sa pagkakaalipin mula sa Egypt. Ngunit tinanong siya ni Moses. Anong tanong ni Moses? Yes, but who are you? And what shall I tell the children of Israel? Who shall I say sent me? Sa Tagalog, opo, ngunit sino po kayo? Ano sasabihin ko na pangalan niyo sa mga taga-Israel? Diba? At ano yung sagot ng Diyos kay Moses? I am who I am. Tell Israel, I am who sent me. Medyo weird to pag inagalog natin. Ako ay si ako. Sabihin mo sa Israel, pinadala ako ni ako. Pinakilala ng Diyos kay Moses ang pangalan niya. At mula kay Moses patungo sa Israel. So from God to Moses, then Moses to Israel. Pinakilala ng Diyos ang sarili niya bilang si You or Yahweh sa ating local vocabulary. Na nangangahulugang I am who I am. Pinakilala ng Diyos ang sarili niya bilang Diyos ng mga Israel's father nila, Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos na matapat sa kanyang covenant promise. Nakalimutan ng Israel ang Diyos, subalit hindi kinalimutan ng Diyos ang Israel. At sa kanyang pagmamahal para sa kanila at katapatan sa mga pangako na binigay niya sa kanilang mga ama, sila Abraham, Isaac at Jacob, dumating siya para iligtas ang Israel sa cruelty and slavery ng Egypt. Siya ang Diyos na kumikilos sa kasaysayan para tubusin ang kanyang mga hinirang o ang kanyang bayan. He is the one who is.
Siya ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagliligtas. Sabi nga po sa Psalms 54, God save His people by His name. Sa Proverbs 18 naman, sinasabi, the name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. The name of God encircles His people. Pinalilibutan ng pangalan ng Diyos ang kanyang mga tao o ang kanyang bayan and protects them. When God's people call upon the name of the Lord, lumalapit ang Diyos sa kanila. So when we call the Lord God Himself goes to us. Binibigay ng Diyos ang kanyang pangalan para magamit natin. Maaari tayong tumawag sa pangalan ng Diyos. Just like how a friend says, call me John, ganon din ang sinasabi ng Diyos, call me Yahweh. Tawagin niyo akong Yahweh. Pinapakilala niya ang kanyang personal na pangalan sa kanyang bayan. Ang kanyang personal na pangalan, which we translate from Hebrew into English with the name Lord or capital L-O-R-D. Yun po yung kaya kapag sa mga translations natin, nakita natin yung malaking L-O-R-D. When we go back to the original text, ayun yung Tetragrammaton or yung Yahweh. Ang mga pare o saserdote ng Israel were to put the name of the Lord on the people of Israel. Kapag sila ay nagbibigay ng pagpapala sa Israel, katulad kung ano ang naririnig natin tuwing linggo, kapag natatapos ng ating pagsamba, inilalapat ng mga pare o ng mga saserdote ang pangalan ng Diyos sa kanyang mga bayan o sa kanyang mga hinirang. Kapag naririnig natin ng mga salitang ito, the Lord bless you, capital L-O-R-D po yun. Tayo mismo ay nalalaman natin na inilalagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa atin. Ang Diyos mismo ang pumupunta at lumalapit sa atin. For there is no separation between the name of God and the person of God. Ang Panginoong Diyos ang kanyang pangalan. The Lord God is His name. Capital L-O-R-D po ulit. Sabi ng Psalms 103 verse 1, bless the Lord, capital L-O-R-D, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sa Deuteronomy 28:58, nasusulat, fear this glorious and awful name, the Lord your God. Si Yahweh ang inyong Diyos sa Tagalog. This text equate the name of God and the Lord God Himself. Sa Old Testament, tanging ang Israel ang nakakilala sa pangalan ng Diyos. Pinapakilala lamang ng Diyos ang kanyang pangalan sa kanyang mga natatangi o sa kanyang mga hinirang o sa kanyang bayan. But the prophets prophesied the coming of the day when all who called upon the name of the Lord would be saved. Sabi ng Apostol Pedro sa kanyang Pentecost sermon, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sabi naman ng Apostol Pablo sa kanyang sulat para sa mga taga-Romans in Romans chapter 10, are you a Jew? Hudyo ka ba? Call upon the name of the Lord. Are you a Gentile? Isa ka bang hintil? Call upon the name of the Lord, and you will be saved. Pinakilala ng Diyos ang kanyang pangalan sa kanyang mga bayan sa Old Testament, subalit mas pinapakilala ng Diyos itong lubos at ganap sa kanyang anak na si Jesus. Nasa pakangalan ni Yahweh ang Ebanghelyo, that God is the Redeemer of His people. Ito ay ganap na nahayag sa katauhan ng Panginoong Jesus. Sa John chapter 17, the Lord Jesus said to His Father, I have revealed your name to the men whom you gave me. Ang Panginoong Jesus ang highest, most wonderful revelation ng pangalan ng Diyos. Kay Jesucristo, the person, the love, the faithfulness and the saving power of God are made perfectly clear. At dahil iisa ang Ama at ang Anak, hindi natin maaaring paghiwalayin ang pangalan ng Diyos
at ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Maging sa kanyang mga gawaing pagliligtas na kanyang isinakatuparan ay hindi rin natin siya pwedeng ihiwalay. Sa pangalan ni Jesus, kaya tayo naliligtas. Sa Acts chapter 4, "And there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Sinulat din ni Pablo sa mga taga-Philippians that God has highly exalted the Lord Jesus and has given him a name which above every name, and at the name of Jesus every knee in the universe should bow. Ngayon, tayo ay baptized into the name of the Triune God. The name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit comes upon us. Tayo ay napapalibutan ng kanyang pangalan. Inilalabas na tayo mula sa sanlibutan at inilalagay niya tayo sa kalaliman ng kanyang pangalan. His name is our strong tower. We hide in it. We are safe in it. Nakikita ba natin ngayon ang kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos? Ang pangalan ng Diyos ang kanyang kapahayagan sa atin patungkol sa kanyang sarili. Sinasaad ng kanyang pangalan ang kanyang mercy, love, and faithfulness. Higit sa lahat, sinasabi ng kanyang pangalan ang kaligtasan na meron tayo na nasa Panginoong Hesus. Which leads to our second point. The abuse of His name. Dahil sobra ang kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos, because it speaks to us so loudly and clear ang mga bagay patungkol sa kanyang pag-ibig at kanyang free salvation in Jesus Christ, kahila-hilakbot, katakot-takot kapag ating inaabuso o ginagamit ang kanyang pangalan sa maling paraan. Kapag ating itatranslate ang third commandment literally, ito ang sinasabi nun. You shall not lift up or pick up the name of the Lord your God for a vain or an empty purpose. Hindi natin dapat daw i-pick up ang pangalan ng Diyos na parang isa itong kasangkapan lamang to do something with it na hindi niya pinahihintulutan o pinapayagan. Ano yon? To use it for our own purpose. Kapag ginagamit natin ang pangalan ng Diyos in any other way than God has commanded, we are abusing His name. We abuse His name, the name of God Himself. Subalit nakakalungkot mang aminin, ang pangalan ng Diyos ay naaabuso sa napakaraming paraan. Merong mga tao that swears and cuss, like stormtroopers. Kaya sa Tagalog, walang patumanga sa pagmumura at pagsusumpa, parang mga mandirigmang walang preno. They have to underline every word they say with an oath. Diba? May emphasis pa yan minsan. Para sa kanila, ang maluwalhating pangalan ng Diyos ay isa na lamang karaniwang expression na nagbibigay diin sa kanilang bawat sasabihin. Pero, para sa atin na minamahal at mahal ang pangalan ng Diyos, such careless act or such careless use of that name makes our hair bristle. Kinikilabutan tayo. Tumatayo yung, pag naririnig natin yun, tumatayo yung mga balahibo natin. It makes our skin crawl, sinabi ko na to, kapag naririnig natin ang pangalan ng Diyos at ni Jesus sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi natin ito makaya, hindi natin ito matanggap. Tayo nasasaktan at nagagalit. Pero bakit? Dahil ang mga taong ito, yung gumagamit sa pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan, ay kinukuha at tinatampok ang pangalan ng ating Diyos sa mga bagay na walang saysay para sa vanity.
Meron tayong responsibility na ipaalam sa mga taong ito that they are abusing the name of the God, of our God, the God of the universe. Sapagkat kung mananahimik na lamang tayo rin ay nakikisama sa kanilang kasalanan. Tayo mismo ay nagkakasala sa kasuklam-suklam na kasalanang ito. If we will just shut our mouths when we are hearing the name of the Lord, we are also participating in that same sin that they are committing. Isa pang paraan sa pag-aabuso ng pangalan ng Diyos ay ang pag-iisip na magical word ang kanyang pangalan. Meron tayong halimbawa nito sa Leviticus chapter 24, yung binasa natin kanina. Yung storya na to ay patungkol sa isang half-Israelite and half-Egyptian na nagkaroon ng argument sa isa pang Israelita. Yung lalaking ito ay tunay na anak ng kanyang panahon. Bakit? Sapagkat pinangahawakan niya yung kaisipan o yung pananaw ng ancient Near East. Ano yon? Na yung pangalan ng isang Diyos or the idea that the name of one's God, kunyari yung Diyos niya or yung Diyos ng Israel, parang ganon, acts as a magical shield. O yung pangalan ng Diyos ay nagsisilbing mahiwagang panangga. Diba? You are protected by the name of such God, parang ganon. Medyo familiar siya sa panahon natin ngayon, di ba? Habang sila ay nagtatalo, nilalapastangan nung half-Israelite, half-Egyptian na to ang pangalan ng Diyos at nanumpa siya. Literally, sinabi roon na sinaksak niya ang pangalan ng Diyos. He stabbed the name of God. Sa kanyang pagsumpa sa Diyos ng Israelita, o pagsumpa kay Yahweh, tinangka niyang quote-unquote patayin si Yahweh. Inakala niya na kung kaya niyang saksakin o patayin si Yahweh, ang Diyos ng kanyang kaaway, ay mawawalan ng proteksyon yung taong ito, yung Israelita, at kanya itong matatalo. Ang magic ay mawawala at kaya niyang matatalo yung Israelite. Di siya kasi manalo eh. So, if I cannot win against you, then perhaps I need to kill your God to win against you. Yun yung thinking ng half-Egyptian na to. Sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos, nilapastangan niya mismo ang Diyos. Nilapastangan niya at nilait niya ang whole work of redemption, ang pag-ibig at habag at awa ng Diyos. Naranasan ng kabataang ito ang ultimate penalty para sa kasuklam-suklam na kasalanan na kanyang ginawa. On how did he suffer? Sa pamamagitan ng pagbato sa kanya hanggang siya ay mamatay. Sino yung nabato na dito ng isang beses? Kung nabato na kayo isang beses, try imagining binabato ka hanggang mamatay ka. Ganun yung parusa sa kanya. Ang sinuman na lumapastangan sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Diyos, ay hinahatak palabas ng kanilang kampo para batuhin ng buong kapulungan. Yun yung commandment. Tulad ng sinasabi ng question and answer 100, there is no sin that provokes God's wrath more than the blaspheming of His name. Kaya't kanyang pinag-uutos na ang parusa nito ay kamatayan. Pero hindi lang sa Old Testament may gantong kwento. Even in the New Testament ay meron ding halimbawa. Kung saan inisip ng mga taong ito ng pangalan ng Diyos ay isang magic word. Saan natin ito makikita? Sa Acts chapter 19. Nung nasa Ephesus si Pablo, gumagawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Sobrang pambihira ng mga himala na kanya nagagawa na kahit kapag dumampi ang isang panyo kay Pablo,
Kapag nilagay ito sa isang tao na may sakit, ay gagaling na yung taong iyon. Medyo familiar ulit siya ngayon O kaya kapag dinala nila sa isang tao yung panyo na may evil, kumbaga yung panyo na dumampi kay Pablo, pag dinala sa isang tao na may evil spirit, yung evil spirit na yon ay aalis dun sa taong yon at siya ay malilinis. At ito yung iniisip ng mga 7 anak ng pare o ng saserdote na si Sceva. Na such miracle is a pretty neat. Cool, kumbaga. Diba? Uy, cool. Maganda yan Kahit hindi sila nananampalataya sa Panginoong Jesus, sinubukan nilang magpalayas ng mga evil spirits gamit yung kanyang pangalan at yung pangalan ni Pablo. Akala nila na ang mga pangalan na ito ay mayroong sort of magical power. Na kapag sinabi o sinambit nila tulad ng abracadabra, ay makakagawa sila ng mga kamangha-manghang mga bagay. Subalit ano ba yung nangyari? Nag-backfire yung kanilang attempt. Sabi ng demonyo sa kanila, sa mga anak ni Sceva, Jesus I know, and Paul I know. But who are you? Ouch, di ba? Di lang yun. Inatake din sila ng evil spirit na to. At yung 7 anak ni Sceva ay tumakbo palabas ng bahay na may mga sugat at hubot-hubad. Takbo sila. Minaliit ng mga kalalakihan na to ng mga anak ni Sceva ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sinubukan nila itong gamitin para sa kanilang makasariling pakinabang. Hindi nila niluwalhati ang pangalan ng Diyos. Sa halip ay sinubukan nilang luwalhatiin ang kanilang mga sarili sa kanilang pagsubok na gawin ang mga nakakamanghang bagay o mga himala na kanilang nakita. Kung ating i-describe or kung atin nang na-describe ay matatawag na malisyosong pang-aabuso yung abuse na to or malicious abuse yung ginawa ng mga anak ni Sceva sa pangalan ng Diyos. However, may isa pang uri ng pang-aabuso sa pangalan ng Diyos na pwede nating tawaging pious abuse. Meron din tayong halimbawa nito sa church history. Noong 1572, ang Roman Catholic Church at ang mga Roman Catholics or Roman Catholic authorities ay pumatay ng mga libo-libong French Protestant Christians na tinatawag natin ngayon na St. Bartholomew's Day Massacre. Pagkatapos ng araw na yon, pagkatapos nilang pumatay ng napakaraming French Protestants, ano ginawa nila? Nagpatawag sila ng isang special mass, nagpatawag ang Pope, ng isang special mass para papurihan at luwalhatiin ang Diyos. Bakit? Dahil sobrang dami nilang napatay na heretics. Quote-unquote heretics. Di lang yun, kumanta ang choir sa St. Peter's Basilica ng Rome ng We praise Thee, Lord our God, we magnify Thy name. Sa itong lubos na kalapastanganan. Ginamit ang pangalan ng Diyos para pagsilbihan ang mga goals ng Pope at ng RCC. Isa pang halimbawa ng pious blasphemy ay yung ginagawa ng isang TV preacher. Itong example ni Reverend George Van Popta is noong 1987 kung saan sinabihan daw siya ng Holy Spirit para sa kanyang mga supporters. Suportahan siya at kailangan nilang mag-raise ng $8 million on that certain time or before a certain time. Bakit? Ang kanyang gawain, kasi kung hindi daw mangyayari ito, ang kanyang gawain sa mundo ay tapos na. Diba? Again, isa na naman itong kalapastanganan. Ginamit niya ang pangalan ng Diyos para sa kanyang makasariling pakinabang. Para saan? Para sa pera. At opo, nabot nila yung $8 million in a certain time. In what expense? In the expense of blaspheming the name of God.
Minsan, tayong mismong mga lingkod ng Diyos ang nagiging sanhi kung bakit nilalapastangan ng iba ang pangalan ng Diyos. Guilty ang Haring David dito. Nung pinapatay niya si Uriah, the Hittite, at kinuha niya ang kanyang asawa na si Bathsheba. According to Nathan the prophet, this action made the enemies of the Lord heap contempt on him. Sa Tagalog, yung ginawa ni David ang naging dahilan para sa mga kaaway ng Panginoon upang hamakin siya. Hamakin siya, capital S po yun. Si Lord mismo yung nahamak nila. Dahil sa ginawa mismo ni David. Sa New Testament, binibigyan ulit tayo ng babala na huwag tayong mamuhay sa isang paraan na nagbibigay kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Sumulat ang Apostol Pablo kala Timothy at Titus para sabihan ang mga mananampalataya na magtrabaho ng marangal at tapat sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain upang hindi malapastangan ang pangalan ng Diyos at ni Jesus. Tayo mismo ay nanganganib na lapastanganin ang pangalan ng Diyos kapag basta na lang natin binabaliwala ang ating pananampalataya. When we go through the motions of speaking and singing about the great things God has done for us in Christ, ngunit habang ginagawa natin to, ang ating mga puso ay malamig o maligamgam. Cold and lukewarm. Maaring masanay na tayo sa ganong klaseng gawain that we get a little bored by it. Tuwing linggo, kumakanta, yes. Then suddenly, kumakanta na lang tayo. Sa pagbabasa ng Biblia, during the preaching, during the catechism lessons, kung tutusin, medyo naboboring na tayo. Narinig natin lahat ng mga yan. Narinig natin yan paulit-ulit. Parang gusto na lang natin sabihin na, JD, tapusin mo na. Sige na, tapusin na natin. Diba? May mga ganun tayong thinking eh. Boring na kasi yung preaching eh. Boring na yung pagkanta tuwing linggo. Saan tayo kumukuha ng kapal ng mukha natin? Kung ang pagsalita patungkol sa ating pananampalataya at sa mga ginawa ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo ay boring. Sabi to ni George Van Popta, hindi pa ako nagsabi nito. Pero sasabihin ko din. Woe to us. Kahabag-habag tayo. That's the second point, the abuse of His name. And now, we will tackle the proper use of His name. Pero paano ba natin magagamit ang pangalan ng Diyos ng maayos or properly? Sa paraan na sinasabi ng question and answer 99, sabi ron, that we must use the holy name of God only with fear and reverence, so that we may rightly confess Him, call upon Him, and praise Him in all our words and works. Sa madaling sabi, we are to use the name of God in the same way our Lord Jesus Christ did. At kaya natin itong magagawa, hindi dahil hinugasan na tayo ng Panginoong Jesus mula sa ating mga kasalanan sa commandment na ito. Nagagawa natin siya dahil nilinis na tayo ng Panginoong Jesus. At magagawa natin siya dahil pa rin dun. At sa kanyang banal na espiritu, sinulat na rin niya ang commandment na ito sa ating mga puso. Kaya nga tayo nagagalit kapag binablaspheme yung pangalan ng Diyos. Kasi alam nating mali yun. Ang ating Panginoong Jesus mismo ay persecuted falsely as a blasphemer. Sa John chapter 10, nung sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, I and the Father are one. Anong ginawa ng mga Hudyo? Kumuha sila ng bato para patayin siya. Sabi nila, you are a blasphemer. You make yourself equal with God.
Namatay siya dahil natulan siya ng mga Hudyo bilang isang mapanglapastangan o isang blasphemer. Mababasa natin ito sa Matthew chapter 26. Ang punong saserdote ay nilagay ang Panginoong Hesus sa isang oath, sa isang sumpa. Pangako pala, hindi sumpa, pangako. Sabi niya, I charge you under the oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. At sumagot ang Panginoong Hesus. Sabi niya, yes, it is as you say. But I tell you, hereafter you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. And anong reaction ng punong saserdote? Pinunit niya yung kanyang damit. Sumigaw siya. He has uttered blasphemy. You heard him. What is your judgment? Sinabi ng buong Sanhedrin, piously, he deserves death. Nakuha ng Panginoong Hesus ang death penalty in accordance sa Old Testament law. Dahil again, ang penalty when you blaspheme the name of God is death. Because the whole council of the Sanhedrin found him guilty of blasphemy. Kaya siya pinapatay. Pero siyempre hindi guilty ang ating Panginoong Hesus sa blasphemy. In fact, lagi nga niyang ina-upheld ang pangalan ng Diyos. Palaging ina-upheld ng Panginoong Hesus ang pangalan ng Diyos. Tinuruan niya ang kanyang mga disciples to hallow the name of God, na igalang ang pangalan ng Diyos. Sinabi niya sa kanila nung tinuro niya ang Lord's Prayer, hallowed be your name. Kahit nung nasa matinding paghihirap siya sa Garden of Gethsemane, Jesus revered His Father. Nanalangin siya, My Father, not my will be done, but your will which alone is good. Nalangin siya habang siya ay nakapako nung tila sinara na ng Diyos ang mga pintuan ng langit para sa Kanya. Nung panahon na hindi na matawag ng Panginoong Hesus ang Diyos na Ama, kahit sa panahong iyon, hindi siya nag-blaspheme. Hindi siya nagalit sa Diyos. Again, nanalangin siya. My God, why have you forsaken me? How valid the question? Bakit siya tinalikuran ng Diyos? Bakit kailangan mamatay ni Jesus sa krus? Bakit siya maling hinatulang nagkasala sa kalapastanganan ng isang pangkat ng mga tao na papagkunwaring banal? Bakit? At bakit po? Harap tayo sa salamin. Para iligtas ka at ako. Para hindi na tayo yung mamatay sa kasalanang ito. Hindi tayo mamatay sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kinuha niya sa kanyang sarili ang sumpa, ang galit, ang puot ng Diyos na tayo mismo ang nag-udyok sa lahat ng mga pagkakataon na minamaliit natin ang pangalan ng Diyos. Para sa lahat ng pagkakataon na hindi natin ginamit ang banal na pangalan ng Diyos ng may takot at paggalang. Para sa lahat ng pagkakataon na hindi natin buong tapang na hinayag ang pangalan ng Diyos, sa halip tayo ay nagtago dahil ayaw natin ipaalam sa iba na tayo ay tagapagdala ng kanyang pangalan. Ayaw natin ipaalam sa iba na tayo ay mga mananampalataya. Para sa lahat ng pagkakataon na hindi tayo tumawag sa pangalan ng Diyos kahit dapat natin siyang tawagin. Noong mga panahon na masyado tayong nagtitiwala sa ating mga sarili at inaakala natin na hindi na natin siya kailangan sa ating mga buhay. Para sa lahat ng pagkakataon na hindi na natin pinuri ang Diyos sa lahat ng ating mga salita at ating mga gawa.
Kaya siya tinalikuran ng Diyos. Kaya tinalikuran ng Ama ang anak para sa mga pagkakataong iyon. Iyon ang mga dahilan kung bakit tinalikuran ng Diyos si Jesus. Iyon ang mga dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Jesus sa krus. Ginawa iyon ng Panginoong Jesus upang tubusin tayo, upang tubusin para sa Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang. Upang muling tayo'y magpipitagan at matakot sa Kanya. At tayo ang bayan na iyon. Tayo ang mga hinirang, tayo ang mga minamahal. Binuhos ng Panginoong Hesus ang Kanyang Espiritu para tayo ay magkaroon ng kakayahang ipakita ang ating pagsisimula sa pagsunod na kautusan na ito. Kaya't ating gawin ito. Ating ihayag ang pangalan ng Diyos sa ating mga pagkakataong tuwing tayo ay nagpupulong-pulong tulad nito, sa labas sa ating mga trabaho, sa ating mga kapitbahay, at sa ating mga eskwelahan kung tayo pa ay nag-aaral. Ating ihayag ang pangalan ng Jesus, ang pangalan na mas matamis pa sa isang honey, na higit pang maganda sa himig ng mga pinakamagandang musika. Ating ihayag ang pangalan ni Jesus. Ating ihayag ang pangalan ni Jesus, ang pangalan na natatangi dahil sa pangalan lamang na ito mula sa silong ng langit ibinigay sa mga tao kung paano maligtas. Let us call every knee in the universe to bow at the sound of this name, of His name. Tawagin natin ang pangalan ng Diyos sa paraan na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Tawagin natin ang Diyos bilang ating Ama, ang ating Ama kung saan tayo ay umaasa ng lahat ng mabubuting bagay. Ang ating Ama na ating pinagkakatiwalaan at minamahal. Tawagin natin ang ating Ama ng mayroong childlike faith, pananampalatayang tulad ng isang bata. Atin siyang papurihan sa lahat ng ating mga salita at gawa. Purihin natin ang triune God in heaven, above, sa pamamagitan ng ating mga puso, mga kamay, at mga boses. For from Him, and through Him, and to Him, from, through, and to, are all things. Sa Kanya, ang kaluwalhatian. To Him be the glory forever. Tayo po'y manalangin. Our Lord and our God, how often have we taken for granted the significance of your name? How often have we abused it? And how often did we not use it properly? Yet in your love, in your mercy, and your grace, you have sent your only Son not only to die the death that we are supposed to suffer, that we deserve, but also for us to know, to confess, and live according to your name. Forgive us for all the times that we slander, abuse, and did not give your name its proper due. For the times that we allowed others to blaspheme your name, for the times that our actions, our works does not align with what we confess and what we proclaim. Lord, give us the strength, the grace, and mercy that for all the things that we've heard this afternoon, wag lamang po namin itong marinig sa aming mga tenga. Amin din pong ito'y inyong itanim sa aming mga puso. Amin itong paniwalaan at aming maipamuhay sa aming mga pang-araw-araw nagbuhay at gawain. Cause us to confess, to bless, and praise your name. To give your name its proper honor, for us to have fear, awe, and reverence in your most holy name. This we pray and ask in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and the power given by the Holy Spirit. Amen.